pong sigaw ng hallelujah! Bago po kayo umupo, pwede po bang humanap muna kayo ng isang kapartner ninyo? Sige po, umanap muna kayo, babae po sa babae, lalaki sa lalaki. And then, pwede po bang ipag-pray nyo po iyan? Sige po, tanungin nyo ano ang gusto niyang panalangin at ipag-pray po ninyo. Sige po. Praise God. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Ang hina nyo namang pumalakpak, ang aga-aga, oh. Mas malakas pa dyan. Amen. Praise God. So ngayon pong araw, ako po ang naatasan na makapag-share po sa inyo. Ang ating pong pastor ay kasalukuyang nasa Central Church to preach. Doon po ng 2 services po natin. Kaya sama din po natin siya sa prayer. Let's pray. Lord, we thank you so much for your goodness. Salamat, Lord, sa binigay mo sa amin napakagandang araw na to. Salamat sa pagkakataon makapag-pray kami sa bawat isa. Yung mga pinanalangin namin, yung mga hiningi namin na ipag-pray po sa amin. Lord, salamat po. By the authority that you have given us through the name of Jesus, Lord, alam kong ipagkakaloob mo ito sa amin ayon sa kalooban mo. And Lord, we continually pray, Lord, for our Sunday celebrations today, ngayon po dito sa Quirino High, hanggang mamayang hapon. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na spirito. Maging Lord, we pray for our Pastor Raymond, oh God, who is currently at our Central Church to preach in the 2 services, oh God. Thank you for the power and anointing upon him. Lord, hayaan mo, Panginoon, pangunahan mo siya at hayaan mong mag-manifest ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito sa kanyang buhay. Salamat po, O Diyos. We just honor you and thank you and bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So tayo po ay ihanda na po natin ang atin pong mga tithes and offerings, no? Bago po tayo magsimula, siyempre isusunod natin sa worship ang atin pong pagbibigay. Of course, dito po sa church natin, siguro sabi ng iba, ang dami naman envelope dito. Okay? Bago po ninyo lagyan ang inyo pong mga envelopes na iba dyan, siguraduhin po, maglagay muna po kayo dito po sa red. Kasi ito pong red, ito po yung atin pong para sa tithes and offering. Okay? Yung tithes and offering po natin, ito po ay binibigay natin every week, no, sa atin pong church because we believe in this church na ang tangi pong susi para po talaga tayo makalaya sa atin pong kahirapan o kakapusan palagi. Sino dito yung kinakapos? No? Lahat naman tayo. Diba? Pero gusto natin, hindi tayo habang buhay gano'n na lang. Of course, darating po yung mga pagkakataon, kinukulang. Pero alam natin, kasi po tapat tayo nagbibigay ng ating mga tithes and offerings, hindi naman po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Diba? The moment na kailangan po natin, alam nyo, mag-withdraw kayo sa langit kasi sabihin nyo, Lord, I am a tither. Nagbibigay po ako sa inyo, kaya Lord, alam ko, sagot mo ko ngayon. Diba? Yung aking mga pangangailangan, Lord, sagot mo ako. Huwag po kayo manghinayang. No, sa pagbibigay po ng inyong tithes, alam nyo po yung tithes po natin, yung 10%. Napakaliit na percentage lang po yan. Napakaliit lang po na bahagi na hinihingi sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, 10% versus 90%. Yung 90% sa'yo nga yun eh. Pero sa totoo, yung 100% na yun, sa Lord lahat galing. Diba? Yung 10% na hinihingi niya, sa totoo, it is not the money that He wants from you. What He wants from you is your faith and your obedience na kaya mo siyang pagkatiwalaan sa iyong finances. Diba? Na kapag tayo, tinanggap natin si Jesus, pinagkakatiwala natin sa Kanya yung ating buhay at ang ating kaluluwa. Pero pag nagbibigay tayo ng ating tithes and offerings, pinagkakatiwala din natin sa Kanya ang ating kaperahan. Amen? Alam nyo, yung mga pera natin, sa totoo, kulang po yan sa mga pangangailangan natin, di ba? Kulang yan. Paano pa pag hindi mo sinama si Lord? Di ba? Kaya nga, giving your 10%, ito po yung magbubukas ng windows of heaven. Okay, sabi po yan sa Malakay chapter 3 verse 10, subukan na ninyo ako dito, sabi ng Lord. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan, alam niyo sa ibang translation,
the floodgates of heaven. Kung hindi ko ibibigay, bubuksan ang so much blessing. Pero bago niya nasabi yon, sinabi niya muna, give or bring the whole tithes. Okay? And your offering. Huwag po kayo matakot. Subukan nyo lang po. Yung mga bago po dito, huwag naman pong maging dahilan na ang dami naman pagbibigay, di na ako babalik dyan. Huwag nyo pong ipagpalit yung buhay ninyong espiritual sa pera. Amen? So kung hindi nyo pa ganong naintindihan ang pagbibigay ng tithes, yung 10%, mag-offering po kayo. Kung ano po yung gusto nyong ibigay, ibigay po ninyo. But we pray that as you come to this church, unti-unti po maunawaan ninyo, no, yung essence po ng pagbibigay ng ating pong tithes and offerings. Amen? At dyan naman po, meron din po tayo ditong seed, yung green envelope. Ito naman po, binibigay po ng mga pledgers po natin. No? Kasi isa po sa pangarap po talaga natin, magkaroon po tayo ng sarili natin church. Amen? Di po tayo habang buhay mangungupahan. Ang hirap pong mangupahan. Alam po ninyo yan, yung mga nangungupahan din sa bahay. Di ba, kababayad mo palang may utang ka na naman. Kaya nais natin talaga na ang church natin, one day, ay magkaroon din po tayo ng sarili po nating lugar. No? Dito po sa Novaliches. At dito po yan. At of course, ito pong white nating envelope. Ito naman po ay para sa ating pong dinidevelop na Project Adulam. Ito po ay matatagpuan sa Baras, Rizal. Ito po ay 5,000 plus square meters. Ito po, meron na po tayong, gawa na po halos yung multipurpose, no? May bubong na, no? Nakakatuwa. At ginagawa na po yung basketball court, yung swimming pool. Ito po ay para sa atin pong buong Vision Church. Hindi lang po sa mga henerasyon ngayon, kundi sa mga susunod pa. Naku, si Baby Luke, makakapag-youth camp na dito. Sa Varas, di ba? Si Bella Caleb, yung mga children natin, doon na sila magka-camp. O, di ba? Kaya, ito po, mag-participate po kayo dito. Any amount po yan. Wala pong ididikta po sa inyo. Kayo po ang bahala. Maganda lang po, alam nyo, kabahagi po tayo ng ating pong mga project sa church. Amen? So, kung ready na po kayo, huwag nyo pong kalimutan na isulat ang mga pangalan nyo, lalo po dun sa dito po sa tithes and offering kasi pinagpe-pray po natin isa-isa yan. If you're ready, itaas po natin ang ating pong mga tithes and offerings. And let us pray. Thank you so much, Lord. We bless and honor you, oh God. Salamat po that we have a church na nagtuturo po sa amin ang prinsipyo ng Biblia ng pagbibigay. Salamat sa prinsipyo mo, O Diyos, of sowing and reaping, that because of that, O God, we can receive 100-fold blessing, O God, dahil kami po ay sumusunod sa prinsipyo mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa lahat po na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offerings, O God. Lord, salamat. May mga times na kami po'y kinukulang, kinakapos, pero alam namin, O Diyos, kayo po ay laging nariyan, Panginoon, upang abutin kami, i-rescue kami sa aming mga financial difficulties just because we are giving our tithes. And even, Lord, ang aming mga pledges, Lord, yung mga faithful na nagpe-pledge, nagbibigay weekly ng kanila pang mga pledges, O God, sa seed, sa Canaan namin, at sa aming pong Project Adulam, O God. Lord, thank you. We are sowing for eternity, Panginoon. Di po kami nagtatanim para sa ngayon lang, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon pagkatapos namin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat po ng nagbigay o magbibigay ngayon. At sa mga hindi po magbibigay ngayon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa mga susunod na pagtitipon po namin, Lord God, meron na po silang maihahanda para sa iyo, Panginoon. Lord, handaan na sila sumubok, Panginoon, sa iyo. Panginoon, maraming salamat. We honor you. We thank you. We bless you all for all our givings. In Jesus' name, amen and amen.
Si Pastor, binibiro ko siya kagabi. Sabi ko, matutuwa ang Quirino High bukas. Sabi niya, bakit? Maaga silang uuwi. Praise God. Diba? So, bakit po ba tayo pumupunta ng simbahan? Naalala niyo pa ba? The reason or the purpose why we go to church? Bakit nga ba tayo pupunta? Kanina nung nag-worship tayo, sabi ko, Lord, bakit nga ba kami pumupunta dito? Diba? Bakit every Sunday ay nag-e-effort kami gumising ng maaga, naliligo, bago magbihis, syempre naliligo, magbibis, mag-aayos, no? Na yung iba pwede namang matulog na lang muna. Pero bakit? Why do we exert effort to go to church? Unang-una, number one, because we want to worship the Lord. Diba? Gusto natin, kaya nga alam nyo po sa worship time natin, talagang, alam nyo, yung worship time natin dito, it is also your time to really have a one-on-one intimate moment with God. Diba? Na kaya nga tayo meron pong mga kopya dyan sa ating pong mga LED. Kasi para makita natin no, yung lyrics ng kanta, no, hindi lang tayo basta tataas ang kamay, pero as we sing along, no, sa ating pong worship team, nakita natin, kagaya kanta natin kanina, yung unang kanta natin, yung Come to the Altar. Diba? Sinasabi doon, are you hurting and broken? Diba? Meron ka na bang, pag nararamdaman mo ba na ikaw ay parang, parang gusto mo mag-give up? No, but God is telling us, come to the altar, come to me. No? Kaya yun yung po yung purpose na bakit tayo pumupunta sa simbahan is to worship the Lord. Yan, gusto natin na talagang yung time natin of worship sa Panginoon, ma-enjoy po natin yon. No? Kasi the moment na tayo naka-worship sa Panginoon, nakapag-pour out po tayo, no? Di ko alam kung meron dito, worship pa lang, naiiyak na kayo kasi nadadama ninyo, di ba yung kabutihan ng Panginoon, lalo pag nakita nyo ang mga lyrics. Ako nga one time sinishare ko nga sa kanila, ang kanta natin, ang bilis pero naiiyak talaga ako kasi, bakit? Kasi nadadama mo yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Di ba kaya nga napakahalaga po that when we come to church, unang-unang dahilan is to worship the Lord. Amen? Pangalawa, why we go to church is to listen or to hear the Word of God from the man of the hour. So kahit sino pong inassign dito, si Pastor man yan, o ako, o primary leader, di ba, na nag-share po dito, ang ating pong dahilan, bakit tayo punta, para makinig. Kasi alam niyo po, kung sino man pong ina-assign dito, yun po ay ordained ng ating pong pastor. Ibig sabihin siya yung binigyan ng authority to speak to the congregation. That is why kung ano man yung sasabihin niya, I am sure it is coming from the Lord. Kaya nga, to hear the word of God from the man of the hour. Of course, the man is a generic term po yan, kaya pwedeng woman, kagaya ko. Diba? Pero ibig sabihin lang, kahit sino man pong i-assign ng ating pastor na tumayo sa ating harapan, listen to the word of God. Man, alam ko, bawat isa sa inyo, meron kayo. Alam nyo ba kaya nga, maganda na kapag kayo nakikinig talaga ng word of God, magsulat po kayo. Huwag kayo parang nanonood na sine. Di ba pag nanonood kayo ng sine, nakaganong ka lang. Pag pupunta kayo ng church, make sure may dala kayo notebook at ballpen. Kasi makinig kayo. Alam nyo, there may be times, or there will be times, na yung sasabihin na nagsasalita dito, that is the word you need for your situation. Oo, many times, ako po, naranasan ko po talaga yan, na kahit sino yung nagsasalita, oo nga, no, di ba, yung nare-realize mo in your heart, oo nga, no, yung sinasabi nito, o sinasabi ni pastor, o sinasabi ni primary leader, maski nga pag evening prayer, di ba, ang dami-dami kong nare-receive. No, that is why, ako, I make it a point every time na ako'y nakikinig po dyan, nagsusulat po ako. Kasi ayokong pakawalan ang mga salita na pwedeng para sa akin pala yun. Amen? And number 3, why we go to church is to have fellowship with one another. Kaya nga kanina, di ba, bago po tayo nagsisimula, sinasabi ng MC natin, umikot po kayo, hello po kayo, hi dyan, di ba? You make sure, wag po kayong aalis na wala man lang kayo nakausap.
kundi ang katabi nyo. O minsan nga, katabi mo, di mo pa kinausap. Di ba? Make sure meron ka na kafe. Uy, kamusta ka na? Di ba? At pag nagtanong po kayo ng kamusta ka na, huwag yung parang mannerism nyo na lang na pag nakita kayo, ay, kamusta ka na? Pero sa totoo, hindi mo naman minimin na kinukumusta mo siya. So pag kinumusta mo siya, siguraduhin mo gusto mo talagang malaman ang kalagayan niya. Di ba, kumusta ka na? Eto, okay lang. Kaya sagot sa'yo, okay lang. Oh, okay, bye. Di ba? So hindi. Let's learn how to have a real fellowship, no, with one another. Na pag tinanong natin, kumusta ka na, Josephine? No, hindi mo sasabihin kay Josephine na, kumusta ka na, Josephine? Pag sabi, ito po, pastora, okay, sige, bye. Diba? So hindi, pag halimbawa, alam niyo po, maganda, no, gawin natin itong practice. Pag may kinumusta kayo, o kaya, pag kinumusta kayo, sabihin niyo anong kalagayan niyo. Okay, sabihin niyo, sa totoo, hindi po ako okay eh. O bakit naman? Di ba, it gives way to a deeper conversation. Di ba? Bakit naman? Kasi ganito ganyan. Ay, ganun ba? O, alika, pag-pray tayo. Di ba? You can be a blessing. No? At kahit na napakaikling panahon na i-google mo sa taong yon, alam nyo, napakatinding impact nun sa tao. Di ba? Kaya wag tayo magtanong for the sake na makapagtanong, kamusta ka na? Tapos ikaw naman sasagot ka for the sake na makasagot, okay lang. Wala na isasagot dun, okay ka na eh. Sabi mo, hindi po ako okay eh. Bakit? Kasi po, ganito po sa mami ko po, ganyan-ganyan. Sa school ko po, ganyan. Ay, ganun ba? Halika, mag-pray tayo. See, you can spend maybe a maximum of 5 minutes. Di ba, naging blessing ka pa sa iba. Amen? Can we do that? Pwede ba natin gawin yon from now on? Huwag kayong uuwi na wala kayong nakausap, naka-fellowship, na ministeran. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Sa NIV. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Sabay niyo nga ako pagbasa dyan. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Sa Tagalog po, sabi dito, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Amen? Alam niyo, for a couple of weeks now, ay dinidiscuss po sa atin ni Pastor about the authority of the believer. The great authority, di ba? Marami na tayong narinig, lalo na yung mga leaders po natin, ang dami na, or kayo regular disciple na dito, for every week kayong umaatin, ang dami na nating narinig, ang dami na nating alam. So panahon na para i-exercise po natin yung ating nalalaman. No, hindi puro salita. Sabi nga dyan, it's not a matter of talk, but of power. Okay, bilang isang Kristiyano, alam niyo po, hindi po nakikita ang ating pagiging born again sa salita lang natin. Yung bawat ay, praise God. Diba? Na yun, meron kang ay, hallelujah. O kaya, nag-post ka sa FB ng Word of God, nag-share ka ng Word of God. Alam niyo, hindi po doon nakikita na tayo ay born again. But, maganda po yun. Okay? Kung born again ka, mag-post ka, mag-share ka ng Word of God, praise God, dapat lang yun. Di ba? Dapat lang yun. No? Kesa naman kung ano-anong isi-share natin or ipopost, okay yun. But, sabi ko nga, hindi po doon nakikita o ang basehan na ang isang tao ay Kristiyano. Okay? Nakikita po ito, sabi dyan, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Okay? The moment, nung tayo po ay tinanggap natin ng Panginoon, nung tayo po ay na-born again, tinanggap natin si Jesus, okay? Naniwala po tayo na siya po ay namatay, and after 3 days, siya po ay nabuhay mag-uli, di ba? And then, sa pagkamatay niyang yun at pagkabuhay mag-uli, tayo po ay pinalaya sa mga kasalanan natin, tinapos ang lahat ng sumpa sa ating buhay, di ba? At tinanggap natin yun sa buhay natin. Pinaniwalaan natin yun, ni-recognize natin yun. We received Jesus as our Lord and Savior. Alam nyo ba, anong ginawa niya yun? Pumasok o tinanggap din natin ay kapangyarihan. We received power.
Okay? Bilang Kristiyano, meron po tayong power. Okay? Kaya nga kapag ikaw tinanggap mo si Jesus, may matindi nang inumpisahan ang Lord sa buhay mo. Kaya wag mo sayangin yun. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo sayangin yun. Kaya wag mo sasayangin yun kasi nung tinanggap mo si Jesus, meron ng power dyan. Okay? Meron ng power. Kaya nga hindi tayo puro salita. Okay? Hindi tayo puro salita, uy, praise the Lord. Diba? Alam nyo, hindi puro ganun ang pagiging born again. Kailangan po may makita. Okay? Hindi kasi pwedeng puro ka porma. Hindi pwedeng, ang ganda ng forma mo, grabe. Sabi nga iba, parang pastor Di ba? Dating parang pastor. Alam nyo, hindi po tayo nagre-rely sa forma sa labas. Kung may forma ka sa labas, dapat may forma din sa loob. Di ba? Dapat yung forma mo sa loob, lumalabas lang yan. Ibig sabihin, no? It manifests sa pagsasalita at sa mga gawa. Nakita nyo diba yung bawa, ito familiar kayo sa mga MMDA enforcers, no? Kahit may isang MMDA enforcer, kahit maliit na tao lang yan, payat lang yan, at in-stop niya ang isang napakagandang SUV dahil lumabas ng number coding, yung driver ng SUV na yun, wala siyang magagawa kundi huminto. Bakit? Kasi yung taong yon, yung nagpapahinto sa kanya is an MMDA enforcer. Ibig sabihin, may authority tungkol sa number coding. Nakukuha niyo po yon? Ganun po yun, no? Even in the spiritual realm. Okay? Kailangan maunawaan natin that you, as a Christian, you have an authority. Meron kang authority, meron kang power. Okay? In Mark chapter 16, tingnan po natin ito. Mark chapter 16, verses 15 to 18 in NIV. Basahin natin po ito. Verse 15. He said to them, go, basahin po natin, go into all the world and preach the gospel to all creation. Verse 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Naalala ko nung, kailan ba kami nag-McDo? Wednesday ba yan? Birthday kasi ni Cecil. Punta kami ng McDo, ilan kami. Tapos bumili kami ng cake. Ayon sa suggestion ni EJ. Bumili kami ng cake doon sa may malapit sa 7-Eleven. Bumili kami. Kasi birthday ayan na. Bago kami kumain, syempre nag-pray kami, di ba? Pinag-pray namin yung pagkain sa McDo. Pinag-pray namin ng cake. Ayan na. After namin kumain, syempre cake naman, dessert Wow, sarap ng cake. Si pastor ang unang tumikim. Sabi niya, pwede Sabi niya gano'n. Pwede mura lang pwede to sige, konti lang siya kasi matamis yun. Di sila, kain na sila, no? Nakalahati ang cake. Aba, nung kumakain na sila ng cake, ako kasi di ako kumain. Sabi nila, parang maasim na yung cake. Sabi ni EJ, parang luma na tong cake Sabi niya, oo nga, maasim na. Sabi, nangalahati na yung cake. Nung nalaman namin, panis na ba na yung cake? Grabe siya. Tapos, sabi ni pastor, buti na lang, pinag-pray natin, di ba? Hindi, alam niyo, totoo yun. Kasi di ba sabi niyan, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. Which is true. Di ba, ang dami nilang kumain. Walang sumakitan dyan sa kanila. Hindi. Buti na lang, kaya alam niyo, huwag kayong kakain nang di kayo nagpe-pray. Totoo yun. Kahit, naku,
Fishball. Sabi ko, Lord, kasi si pastor pag basketball, volleyball, lagi may fishball. Lord, salamat po sa mga fishball na to. Oo, di ba? Thank you for the blood of Jesus sanctify. Hindi kasi, yun yung authority. Di ba? We have that authority that even if you drink poison, syempre hindi mo na masasadyain. O, kumuha ka ng Baygon, di ba? Tikman ko kaya to. O, huwag mong gagawin yon. Kahit ipag-pray mo pa yung Baygon, mamamatay ka doon. Okay? Di ba? Pero ibig ko sabihin, ang pangako ng Panginoon sa atin, one of our authority is, when we drink, sabi dyan, deadly poison, it will not hurt us at all. See, that is the power of authority. The authority comes after we believe. Okay? Kapag ikaw believer ka ni Jesus, then you receive authority. Okay? So, pag pinakilala sa'yo si Jesus, pinaniwalaan mo, namatay si Jesus, di ba? Namatay siya after 3 days. Tinanggap mo yung ginawa niya sa'yo sa krus. You have that authority. Amen. Ano yung authority? Yung base sa binasa natin dyan, you can drive out demons. You can drive out demons. You can speak in new tongues. At when you drink deadly poison, di ba? Sabi nga nun, it will not hurt you at all. You can pick up snakes at hindi ka mamamatay. Pero again, huwag niyo pong i-dare. Ay, punta ako dito sa may damuhan. Merong cobra dito, hahawakan ko. Huwag niyong gagawin yun. Kasi ginagawa niyong nilalagay niyo si Lord to a test. Okay? Sa Bible po, isa lang po ang sinabi doon na put me to a test sa pagbibigay lang ng tithes. Pero in other things, huwag niyo pong gagawin. You will lay hands on the sick and they shall recover. And that is your authority. Amen? Kaya nga, kung ikaw believer ka ng Panginoon, ni Jesus, may authority ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may authority ka. You have that authority. And when you know your authority, you can enforce your victory. Kapag alam mo paano gamitin ang authority na yon, hindi malayo, magtatagumpay ka sa buhay mong Kristiyano. Amen. Sadly, marami pong Christians ay nananatiling miserable, talunan, no? Yung buhay niya, parang ganun pa rin, bihag pa rin ang maraming bisyo. Kay Christian na yun nakakalungkot, but it's true. Why? Kasi hindi niya alam ang kanyang authority. That's why today, dapat po, isa po sa mga goals nyo, bago kayo lumabas dito mamaya, you know your authority and use that authority to be victorious. The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Amen? Kanina binanggit ko, yung unang-una dyan, sabi diyon, di ba? Pag tinanggap mo si Jesus, these signs will accompany. Sa New King James kasi sabi doon, these signs will follow those who believe. Unang-una, you can drive out demons. Alam ba yung mga demons na yan? Di ba? May mga demons ba kayo? Sa buhay nyo? Ha? Ano ba yung mga demons na yan? Baka meron kang ugali. Ugali mo na nung unbeliever ka. Ugali mo pa rin hanggang ngayon. Believer ka na. Di ba? Alam nyo, use your authority to drive it out. Man, pwede mong palayasin yan kasi you have that authority. Okay, alam nyo, while we were studying this, etong week na to kasi di ba, syempre magtuturo si Pastor, so inaaral niya rin to, inaaral ko din. At talagang sa bahay din namin ang daming mga opportunities na talagang gagamitin mo yung authority mo Sakit. Ako, inubo ako, sinipon, si Pastor, ganun din, di ba? At hindi lang sa sakit, even sa mga situations. Di ba? Na may mga situations sa buhay namin na kailangan namin talagang gamitan ng authority. Di ba? Kung hindi, nako, baka naloka na kami.
'Di ba? Kaya nga sabi ko, kung di natin gagamitan ng ito ng spiritual o ng supernatural, aalipinin natin tayo nito sa natural. Which is true. 'Di ba? Pag hindi mo kasi ginamitan ng spiritual ang mga bagay-bagay, alam mo, habang buhay ka na lang, lalakad ka sa natural, talo ka. Naku, talo ka talaga. Kasi, ang daming bagay sa paligid na pwede kang asarin eh. I-stressing ka. Pero kung haharapin mo yon ng sabayan, ng natural sa natural, talong-talo ka talaga. Pero, bilang believer, kayang-kaya natin pala itong harapin in the supernatural. In the spiritual. Okay? Sabi ko nga, yung ugali mo, dati masungit ka, mataray ka, maangas ka. Nga ba, born again ka na, ganun ka pa rin. Demons yun. Palayasin mo yun. Amen? Bisyo. Eto, bisyo, grabe to. Leader ka na. Baka yung bisyo mo noon, bisyo mo pa rin ngayon. Palayasin mo na yan, huy. Palayasin mo na yan kasi hindi na yan ang pagkatawag ng Lord sa'yo. Use your authority. Alam niyo ba yung mga bisyo, I realize, may mga demonyo palang naka-assign dyan. Example, bakit sa mga lasingan, laging may away? Naghahabulan ng saksak, patayan, di ba? Bakit? Kasi may naka-assign na demonyo dyan. Demonyo doon sa bisyo ng alak sa paglalasing. Di ba sa mga lasingan? Ano yun nyo? Kumanta nga lang ng My Way, sinaksak eh. Kaya huwag kayong kakanta nun. 2-way na lang. 1-way Jesus na lang, kantahin nyo. Hindi, di ba? Alam nyo, bakit yung halimbawa, bisyo ng, ano yung nabanggit ko kanina, alak, di ba? Yung sugal. Alam niyo ba, meron din demonyo naka-assign sa sugal? Kasi bakit? Pag ikaw nalulung ka sa sugal, kaya mong ibenta lahat ng bagay sa bahay niyo. Pating kidney mo. Pwede mong ibenta yan. At kayang wasakin ng bisyo, ng sugal, ang pamilya mo. Di ba? Bakit? Bakit siya may ganong kakayanan? Kasi may demonyong naka-assign doon. Meron may demonyo naka-assign doon. Okay? Ano pa? Ito. Sigarilyo. Pagsisigarilyo. Bakit sinabi sa Biblia sa 1 Corinthians 3:16 yan that you are the temple of God. Pagka ikaw, winasak mo yung templo, which is you, si Lord wawasakin ka rin. Bakit niya sinabi yun? Kasi, bakit merong, pag ikaw nagsisigarilyo ka, at di mo tinitigil yan, lung cancer ang katapat mo. Amen? Bakit? Bakit kaya niyang wasakin ang katawan mo, sirain ka, kasi nga may demonyong naka-assign dyan. Amen. Kaya nga minsan kasi iba sinasabi, hindi ko po kasi kayang pigilan, ayaw mo lang. Pero the moment ikaw nagkaroon ka ng personal revelation, na ko to sa testimony ni Brother Ruel Kailangan magkaroon ka ng testimony, ng revelation, sorry. Magkaroon ka ng isang personal revelation about the Word of God, yun ang i-claim mo, i-impose mo yung authority na yun sa buhay mo, and then, makakalaya ka doon. Amen? So, paano nga ba? Bakit? Alam niyo yung sinabi ko kanina, di ba, una is demons. Pangalawa, ano yun? Yung power. The power that you can speak in new tongues. Okay? That is power. Okay? Sign. That is a sign na ikaw ay talagang merong authority. Alam niyo ba, pag nag-speak kayo in new tongues, you speak to God directly. So, ito pong pag-speak in new tongues, hindi natin ito ginagawa pag Sunday. We do it pag evening prayer. Punta po kayo dito pag Wednesday. Ginagawa nyo to dapat pag personal time nyo of worship or prayer. Ginagawa nyo dapat yan. I-introduce na to sa encounter. Pero anong kapangyarihan meron itong speaking in tongues? Sabi ko nga,
when you speak in tongues, you speak directly to God. So yung mga bagay na hindi mo kayang i-express in words, you can express it through tongues. At ang maganda doon, direct sa Lord ang punta. Ang demonyo, hindi niya ito maintindihan. Kaya nga kung meron kang talagang pinapanalangin no, sa Panginoon, meron kang hinihingi sa Lord, at talagang sobrang pagkagusto mo, alam nyo, talagang ipanalangin nyo ito in your spirit, speak in tongues. In your personal time of worship, personal prayer time nyo, pag evening prayer, sabi ko nga, gawin niyo po yon. That is one of your authority as a believer. Pangatlo, you can pick up snakes with your hands. Ang sinasabi po dito, hindi naman ito literal na, of course, pwede rin yun mag-apply. No? Pag, halimbawa, kumuha ka ng nahulog yung ballpen mo sa damuhan, kinuha mo, meron palang snake doon, of course, it applies. But, ang ibig sabihin lang po din dito, walang gawa ng demonyo ang pwedeng maka-harm sa'yo. Amen? When you are a believer, you have that authority na kahit na anong pakana ng demonyo, bakit? Bakit kaya magkakaganon na hindi ka magagalaw ng demonyo? Why? Because you know your authority. Man, alam mo yung authority mo, believer ako. Hindi naman ito sa ikayayabang mo, ha? Lalakad ka sa uwi ka ng gabing-gabi. Naka-short ka. Sa gilid, may mga tao, mga lalaki na, believer ako. Ay, hindi naman yun. Diba? Okay? So, ibig ko sabihin, meron kang authority that the protection of the Lord is upon you. Oh, why? Because the power rests in you. Dahil tinanggap mo ang Panginoon. Okay? Yun yung sinasabi yan, you may pick up snakes with your hands and it will not hurt you. Diba? Ano pa? Yung number 4, sinasabi ko kanina, yung sa deadly poison. You may drink deadly poison and it will not hurt you. Ibig sabihin lang, kaya na sinabi ko kanina, bago kayo kakain, kahit nasang kayo, kay karinderya yan, anyas, turo-turo, o fine dining, mag-pray kayo. Diba? Kasi minsan yung pag fine dining, grabe. Alakay, pag-pray mo na, diba? Lord, thank you for all this food. Kunyari, nag-iisip, pero nagpe-pray. Huwag kayong mahiya. Mag-pray kayo. Hindi nyo alam kahit fine dining yan kung paano niluto. Hindi, diba? Kasi, yung authority, dapat din natin yun babaliwalain. Amen? Huwag natin baliwalain yun. And you will lay hands on the sick and they will recover. Pag meron pong may sakit sa inyo, alam nyo, huwag kayong mahiya. Ipag-pray nyo. Huwag kayong mahiya. Bawa, merong may sakit sa inyo. Grabe nga, no? Isang gabi nga si Pastora Hana, sumasakit na naman yung ganto niya. Sabi ko, grabe, tatlo kami dito. Believer, apat pala. Tatlo kami walang sakit. Sabi ko, anak, sabi ko gano'n, ilay hands mo yung sarili mo. Sabi ko, una sabi ko, ilay hands mo yan, mag-pray mo. Maya-maya, pinag-pray na pala siya ni Jed. Tapos maya na pumasok siya sa kwarto namin, syempre, pinag-pray uli siya ng tatay niya. Tapos ako pinag-pray ko, di ba, ang dami nagpe-pray. Di ba? Tapos maya-maya sabi niya, Mama, okay na ako. Syempre, sabi ko gano'n. Hindi, di ba? Kasi, alam nyo, minsan, di ba, pag born again na kayo sa bahay, parang mas lalo kayo nagkakahiyaan mag-pray Sino naka-experience nun? Di ba? Parang, nahiya ako, puro kami born again, magpe-pray kami. Aba, dapat lang. Nakakahiya naman, puro kayo born again, wala nag-pray, no? Alam nyo, pag merong may sakit sa bahay nyo, ilay hands nyo po. Ilay hands nyo. Sabihin niya, paano po yan? Unbeliever po yan. Ikaw na mag-exercise ng faith mo. Sabihin mo lang, naniniwala ka, kaya kang pagagalingin ni Lord. Siyempre, sasabihin niyan, oo, di ba? Ipag-pray mo. Alam niyo, pag gumaling yun,
praise God, di nakapag-minister ka, next week, kasama mo na yun. Kung unbeliever. Kaya nga huwag kayong matakot eh. Sa school nyo, classmate mo, sumasakit ang ulo, o sumasakit ang tiyan, o whatever, ipag-pray mo. Huwag kayong matakot na i-exercise ang inyong authority. Amen? Kaya nga tayo binigyan ng authority so that we can minister to people. Hindi po basihan ito. Kung ako matagal na sa church, bago lang. Aba, mamaya si Ref J, lahat ng mga referring kasama niya doon, maisama niya na dito. Bakit? Nung merong may sakit na, ipag-pray niya. Wala naman po sa bago. Hindi naman kasi sinabi dito na these signs will accompany those who have believed for a very long time. Hindi naman eh. Ang sabi diyan, these signs will accompany those who believe. Pag naniwala ka lang, meron ng signs. Amen? So, huwag mong intayin na magtagal. Kahit na anong estado mo yun, kung ikaw tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, may kapangyarihan ka na, gamitin mo. Kaya nga sabi doon, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Hindi lang tayo puro salita. Di ba, galing mo makipag-debate. Di ba, nakipag-debate ka, away ka pa sa mga detalye kung pinakain ni Jesus, 3,000 ba yun, 5,000. Hindi na. Kahit ilang thousand yun, basta may pinakain. Di ba? Ang mahalaga, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Amen? Huwag niyo pong gamitin na, salita, ang galing mo magpayo, di ba? Ang galing mong mag-counsel, pero wala naman na born again kapag kausap ka. Gamitin mo that power na binigay sa iyo ng Panginoon, preach the gospel. Kaya pala, kasi nung iniisip ko, sabi ko, paano kayang magkakatugma yung authority sa preaching the gospel. Babawin po natin yung preaching. Baka kasi sabihin nyo, ganito, preaching sa church. Hindi po. Sharing. Yung pag sinishare mo si Jesus. Okay? Sabi diyan kasi, di ba, go into all the world and preach the gospel to all creation. I-share mo daw si Jesus to all creation. Kung ikaw estudyante ka, share Jesus sa mga kaklase mo. Baka naman kasi, estudyante ka, gagraduate ka na lang at lahat, wala man lang na born again. Nakaklase mo. Pero alam mo, pag ikaw, alam mo tong authority mo, preach, share the gospel dyan sa katabi mo, 2 na kayo. Next week, kayong 2 mag-share na, 4 na kayo. Kayong 4 mag-share, 8 na kayo. Buong klase nyo, maboborn again. Di ba? Kaya lang, you have to start. Kung ikaw nagtatrabaho ka, baka naman yung katabi mo sa cubicle, di pa born again yan, i-sharean mo na. Amen. Alam niyo nung college, pagka-graduate ko ng college, pinangarap kong magtrabaho sa isang Christian company. Alam niyo ba, nag-apply ako sa Far East Broadcasting Company kasi Mascom ako, di ba? Nag-apply ako doon. Gusto ko, ang katrabaho ko, puro Christian. Gusto kong katrabaho ko, puro born again para mababait silang lahat. Hindi pala yun ang gusto ni Lord. Ang maganda pala, ikaw lang ang born again. Doon sa pagtatrabahuan mo o sa school nyo o sa campus nyo. Bakit? Kasi ikaw gagamitin ni Lord doon. Paano yung pag puro born again na yan? Di sasabihin sa'yo, uy, wala ka na-invite sa mo, Mark. Kasi puro born again na po silang lahat. Kaya gusto ni Lord, ma-expose ka sa mga unbeliever. Diba? O sabihin natin, uy, mga classmates mo, share. Kasi po may na po sila, born again na po sila eh. Alam niyo, iba sinasabi lang nila, born again na sa hindi mo invite. Sa totoo lang. Pero if you have that power, and you use that authority, baka next week, marami na ditong kaklase ni
Chelsea. Di ba? Marami ng katrabaho si si Chris, si Romano, si Jinky. Di ba? Marami ng mga katrabaho kayong kasama na nandito. Use your authority. Paano kung ako'y, housewife? Ang dami mong kapitbahay. Di ba? Alam nyo, maganda nga, hanapin nyo yung mga may sakit. Tapos lagi, sa bag nyo, lagi kayo may oil. Kasi pag nag-pray kayo sa may sakit, dapat pahiran nyo ng oil pag pinag-pray nyo. Huwag kayo matakot kasi di naman kayo yung magpapagaling eh. Si Lord naman. Diba? Si Pastor lagi niya sinasabi, ako, dami ko nang pinatay. Uy, grabe ka naman, sabi ko. Kasi yung mga pinag-pray niya, hindi nabuhay. Hindi gumaling, hindi namatay. Paano yung mga pinag-pray mo, nasa bingit na ng kamatayan? Stage 4 na, yung mga ganon. Naghihingalo na. Pero ibig ko sabihin, when we use our authority, laying hands on the sick, alam nyo ba, ang magpapagaling doon, ang Panginoon. Oo. Huwag lang kayo matakot. Ipaggamit nyo yung kamay nyo. Tingnan nyo nga yung kamay nyo. Gaspang, di ba? Pero, it doesn't matter. It doesn't matter. No, ang pangako kasi ng Panginoon, one of your authority, when you lay hands on the sick, sabi dun they will get well. Sila ay gagaling. Hindi sinabi dun na they might. Di ba? Hindi sinabing they may. Pwedeng gumaling. Ang sabi dito, sila ay gagaling. Di ba? And that alone, that promise alone, pwede mong panghawakan yun. Kaya huwag kang matakot, mag-pray ka sa mga may sakit. Sa mga nagse-cell group dito, alam nyo, try nyo. Maghanap kayo sa mga bahay na pinupuntahan nyo, nagse-cell group kayo kung doon kayo sa bahay ng disciple nyo o ng invite. Hanapin nyo kung sino may sakit. Or, wala mang sakit, bago kayo umalis sa bahay na yon, ipag-pray nyo, yung may-ari, ipag-pray nyo, mag-declare kayo ng peace, mag-declare kayo ng prosperity sa bahay na yon. Alam nyo, your words have power. Amen? Huwag kayong matakot, nahiyang. Minsan, alam nyo, ang problema sa mga Christian, hiyang-hiya. Hiyang-hiyang gumawa ng tama. Pero yung kalokohan, hindi nahihiya. Diba? Hindi nahihiya. Gawin yung kalokohan, ang kapal ng mukha. Pero pagka yung, pag-pray mo, yung may sakit, pag-pray. Sa pagkain nga lang eh. Alika na, let's pray na. O pag-pray mo na ako po, hindi ako. Diba? Napansin nyo ba yon? Alam nyo, it's time for us Christians to be bold. Pag sinabi sa'yo, pag-pray mo na, step pa, alika po, let's pray. Dapat ganun. Diba, hindi yung, step, pag-pray mo na, ako po. Diba, ako. Sino ba step dito? Diba, ikaw? Hindi, diba? It's time for us Christians na talagang, ang kinin natin, that the kingdom of God is not a matter of talk. Hindi po sapat tayo'y tawaging born again. Kailangan po may makitang power. Amen. Kailangan po may maborn again. Kailangan may gumaling. Di ba? Kailangan may lumaya sa mga sumpa ng buhay nila. May lumaya sa mga bisyo. Kapag nandun tayo. Di ba? Sabi sa Matthew chapter 5 ba yan? Verse, I think 14. Yung you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Kapag ikaw Kristiyano ka, tinanggap mo si Jesus who is the light of the world, then you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Kung ikaw light ka, Kristiyano ka, light ka, dapat di ka nagtatago. Pakita mo. Sabi nga nila, pakita mo kung sino ka. Sino ka ba? Born again ako. Amen? Kung ikaw, di ba, kasi yung inaisip ko nga ito yung sa matter of talk, not a matter of talk, but of power. Marami kasi tayo, Christian, ang dami nating plano.
Ang dami nating gustong gawin. Tama ba? Ganito gagawin ko po yan. Yang office mate ko, i-sharean ko po yan sa ganitong date. Itong mga classmate ko, magwa one verse ako dyan sa ganitong date. Puro ka plano. Wala kang ginawa. Amen. Ganito po, pastora, sa ganito pong date, meron po kaming room to room po kami, mag-share kami ng gospel. Anong nangyari? Sabi nung anong nangyari? Hindi, di ba? Ang dami mong plano, pero hindi mo ginagawa. It is not a matter of talk, but of power. Amen. Kung ikaw leader ka, alam mo, kung hindi ka nagse-cell group, linggo-linggo, asan yung authority mo dyan? Sa leader ka, pero hindi ka nagse-cell group, tawag sa'yo. Diba? So it's not a matter of talk. It is a matter of power. Sabi ko nga kanina, leader ka na, baka may bisyo ka pa. Asan ang power? Asan ang authority? Baka mamaya, believer ka na. Nagpuporno ka pa. Ito lagi sinasabi ito ni Pastor kasi alam nyo sa totoo, ang dami. Na believer na, nagpupornography. Pero pag nagsalita, kala mo ang banal-banal. It's not a matter of talk, but of power. Baka mamaya ikaw may GFBF ka, gumagawa kayo ng kalokohan, pero kung makapagsalita ka, alam nyo, it's not a matter of talk. It is a matter of power. Amen? Huwag po nating panindigan yung pagiging born again natin sa salita. Panindigan po natin sa gawa. Amen? The authority is in you. Meron ka na meron ka ng authority. Alam nyo, kung tayo leader, meron pa rin tayo, believer na, believer. Marami ka pa rin ginagawa na alam mong hindi naman dapat. Kaya maraming times, hindi nagmamanifest yung power ni Lord sa buhay natin. Bakit? Kasi nga, believer na tayo, at times, yung iba leader nga, pero hindi nagmamanifest. Bakit? Kasi nga, marami pa rin tayo mga bagay na ginagawa na hindi na dapat. Kaya nga it's time na yung mga narinig natin, natutunan natin sa marami ng panahon, gamitin na po natin ito ngayon. Amen? Mag-manifest na po dapat yung power sa atin. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, ang Lord na ang tumapos ng lahat. Napako na siya sa krus, namatay, nabuhay na uli. Sa totoo, tapos na No, wala ka nang kailangan pang idagdag doon. Ano na lang gagawin mo, tumino ka. At mamuhay ka ng bilang isang totoong born-again believer. Diba? Na may accompanying signs kapag ikaw may ginagawa. Diba? Kailangan may mahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kasi hindi sapat na born again ka. Hindi sapat yun. Tawaging born again ka. Asan ang power? The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Kaya nga, kung believer ka, hindi ka pa rin namumuhay ng dapat, maaring walang taong nakakita sa iyo, pero si Lord, alam mo namang kitang-kita ka. Diba? Kaya tuloy tayo, may mga times, hindi tayo ganong confident. Hindi tayo confident mag-cell group. Hindi tayo confident mag-pray. Di ba? Hindi tayo confident na gawin yung mga bagay na pinagagawa sa atin. Why? Because deep inside, there is something na hindi pa natin talaga na isusurrender. So that power can manifest. Amen? Kaya nga alam nyo, ang Panginoon, He is not a respecter of person. Hindi niya tinitingnan, ikaw ba ay primary leader to, ito cell leader, ito bago lang. Hindi po. Hindi po siya tumitingin sa estado ng buhay mo, mayaman to, ito hindi gaanong mayaman, ito nakapag-aral, ito hindi. Hindi po siya tumitingin doon.
God is a respecter of faith. Yung pananampalataya mo, gaano mo ba pinapaniwalaan na kaya kang gamitin ng Panginoon? Naniniwala ka ba kaya kang gamitin ni Lord? Ha? Kahit na ako po, kaya po akong gamitin, ang bago ko pa lang po sa church, nung ano lang po ako, minilig lang po ako. Oo, kahit kahapon ka pa lang nawing, kaya kang gamitin ni Lord ngayon. Hindi sa tagal. Ha? Sabi ko nga, He is not a respecter of person, but He is a respecter of faith. Kung ikaw naniniwala kang kaya kang gamitin ng Panginoon, gagamitin ka naman talaga eh. Kaya lang, dapat, ipaayos mo muna yung buhay mo sa Lord. Get and drive out those demons out of your life. Ano ba yung mga demons na yan sa buhay mo? Palayasin mo yan. Amen? Kaya nga ngayong araw na ito, we want to help you overcome. No? Maybe some of you here, maybe meron dito na may mga struggle kayo in your life. Okay? Maybe some of you, meron kayong struggle sa family, or sa relationships, or sa personal life mo, meron kang struggle. Maybe some of you here, meron ka talagang anxiety. No, may mga worries ka in life. No, ang dami mong iniisip, natatakot ka of the future. Then we can help you. We want to minister to you. Baka meron po dito, hindi kayo makatulog, ang dami yung utang. Then we can help you, give you that peace and joy. Find it in your heart today. Gusto mo maglingkod, kaya lang alam mo may mga bagay na humahadlang sa'yo. Then today is your day. Today is your day. Huwag niyong palampasin ang araw na ito. O meron ka bang mga heartbreaks? May mga dinanas ka bang mga sama ng loob, sakit ng damdamin, in the past, di ka makamove on? We want to pray for you. Amen? Kasi po, para mag-manifest ang authority ng Panginoon at maging effective tayong believer so that we can preach. Kasi napakahalaga po na magamit tayo ng Panginoon to preach the gospel. Why? Kasi pag pinreach mo yung gospel at may naniwala dyan, yung same signs mangyayari din po sa kanya. Kaya na rin po niyang mag-lay hands on the sick. No? Kaya na rin niyang talagang pag may makain man siyang may poison yan, hindi siya maano kasi marunong na siya mag-pray sa pagkain. Paano niyang malalaman yun kung hindi mo ipapahayag si Jesus? Pero paano mong ipapahayag kung ikaw mismo, marami ka pang dapat na i-deal? Amen. Kaya nga po ngayong oras na ito, alam niyo, minsan may mga trauma din ng mga tao. Like maybe may mga previous na mga nangyari sa buhay nyo na hindi nyo makalimut-limutan. And alam niyo yung trauma, ito po ay, entry point din to ng demonyo sa buhay natin, kaya hindi tayo maging successful. Let go of all those things today. Amen? Yung authority ng Panginoon, mapapasa atin naman po talaga yon. But first, kailangan po, i-offer natin ang ating buhay. Let us allow the power of God na talagang mapangyari yung kalooban niya sa ating buhay. Maybe meron kang vision, di mo talaga kayang i-give up. Talagang tinry mo naman Pero every time you find yourself in that situation, nagyoyosi ka pa rin, umiinom ka pa rin, nagpoporno ka pa rin, o kung ano-ano mang mga ginagawa mo, you find yourself, kahit tinatry mo, alam nyo, sabi ko nga kasi may naka-assign na demonyo doon. And the first thing that you have to do is really to acknowledge, recognize you need God. Kailangan mo si Lord. Kasi pwede mong sabihin niya sa sarili mo, pero hanggat hindi po dumarating yung kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, hindi mo yan kayang i-give up. Amen. So God has the power to heal you, to save you, to change you, to rescue you. You just have to come. Amen?
That authority is available. Available po sa inyo yan sa ating lahat. Hindi lang po sa mga pastor, sa mga leader, hindi po. To everyone who believes. That authority is available. Kaya kung gusto mo mag-manifest, mangyari, magamit mo yung authority mo, and then you will live a successful, victorious Christian life. Then, acknowledge. Amen? Pwede po ba kayo yumuko? Thank you, Lord. We bless your mighty name. We honor you, O God. Panginoon, maraming salamat po for this opportunity. Lord, that we are here to hear your voice. Lord, we allow you to come and touch each life today. Habang kami po'y nakayuko, Panginoon, nais po naming ipahayag ang aming kagustuhan na mabago, ang aming kagustuhan na magamit mo, Panginoon, in our own lives. Una po muna, Lord, baguhin mo po kami, O Diyos. Pwede po bang ilagay niyo inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib? And say this little prayer with me. Sabihin niyo nga po, Panginoong Jesus, salamat sa oras na to. For many times, I have struggled. I struggle in my life. Dami kong gustong gawin. Dami kong gustong pasukin. Pero every time, I fall short. Laging di sapat. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nais ko pong humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Mga bagay na hindi ko po naisusuko sa inyo, patawarin mo po ako, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, sa oras na ito, buksan ko yung puso ko, tanggapin kita sa aking buhay bilang Panginoon. Panginoon na ikaw ang mangunguna sa akin. Ikaw ang Diyos ng buhay ko at tagapagligtas. Maghahari ka sa buhay ko, Panginoon. Hindi ko kaya ang wala ka. At sa oras na ito, Lord, gusto ko pong mangako, ipapagamit ko ang buhay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. And I just want to speak the name. Come on, speak the name of Jesus over your mind, your heart in this place today. I speak Jesus. I just want to speak your name, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Lord, today as our hands are lifted up, taas niyo po ang inyong mga kamay. Lord, we just speak Jesus over our lives, O God. Sa mga sitwasyon namin, Panginoon, na maaring humahadlang para kami maging epektibong mga believers, Lord, we speak Jesus. And Lord, right now, lahat ng tinanggap namin mga salita, panalangin, declarations, O God, Lord, we just want to thank you for all these things, Lord. And from today, O God, paninindigan namin that your kingdom is not a matter of just talk, but your kingdom is a matter of power, O God.
Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, O Diyos, that we may triumph, Lord God, over every situation, O God, that we may be effective believers of Jesus. Lord, use our lips to preach your word. Use our lives, O God, to share about Jesus, what you have done, O God, and what you are still going to do sa buhay po na makakarinig, Panginoon. Maraming salamat po. We just honor you. We just bless you, O God. And we bring you praise, all the glory, all the honor, in the name of Jesus. Everybody will shout, Amen. Malakas nga po na sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Makakaupo na po kayo. Thank you, Pastor Rose, for the powerful message this morning. Are you empowered? Amen. So, grabe talaga yung tayo ng balahibo ko kanina sa likod. Nararamdaman ko talaga na si Lord nandito sa kalagitnaan natin. Amen po ba? Amen and amen. So, for our announcement po, ina-acknowledge ko lang po ang ating first-timer na si Justin Natinga. Pwede ka po bang tumayo? Si Justin. Ayan, welcome po sa ating church. After the service po, wag ka po munang uuwi. May makikipag-usap lang po sa inyo. And ating tatlong second-timers, pwede po ba kayong tumayo? Ang ating isang third-timer, ang ating isang fourth-timer. Palakpakan naman po natin ang ating mga second to fourth-timers. And happy birthday po. Yan sa napakagaling setter ng Kahel. On November 27, bukas, kay Vanessa Aquino. And November 29, isa sa napakagandang usher po, kay Kyla Arpon. Ayan, palakpakan naman po natin. And ang ating corporate evening prayer po, every Wednesday at 6:30 p.m. And we have another celebration po later at 4 p.m. So bring our families and new friends, at lalong-lalo na yung mga hindi natin nadala ngayon, may opportunity po tayo later para ma-invite sila. And tawagin ko na po si Pastor Rose to close us in prayer and pray for our kids. Ayan. Pag-pray po natin yung mga batang tumatakbo na. Yun. Extend po natin ang ating mga kamay sa mga bata. Lord, we just want to thank you, honor you for the kids, oh God, na every week ay kasama po namin dito. Salamat po. Sa kanilang mga paglaki ay sinasamahan mo po sila. Hayaan mo, Lord, oh God, yung protection mo, Lord, the protection of the blood of Jesus upon each of them, oh God, habang sila'y lumalaki. Lord, protect them even for the corrupt things of this world, oh God. At hayaan mong habang sila'y lumalaki ay hindi nila malilimutan lahat ng mga bagay na naririnig po nila sa simbahan. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang lahat po ng mga magulang nila, mga guardians nila, Panginoon, na nagdadala sa kanila dito. Thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name, amen and amen. Tayo na po tayong lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, preach the gospel. Ibig lang sabihin nun, mag-share ka naman, mag-invite ka naman next week. Amen? Taas nga po natin ang ating kamay. Let's pray. Lord, we want to thank you sa umagang ito. We thank you, Lord God, for the power of your name, Lord Jesus. Thank you so much, oh God, for always reminding us, Lord God, that as believers, we can be victorious, oh God. Hayaan mo, Lord, oh God, na yung authority namin ay palagi namin itong ma-recognize at magamit, Lord God. Salamat po sa buhay po ng aming pong mga celebrants,
kay Vanessa, Panginoon, bukas, at kay Kyla sa 29, pagpalain mo po ang kanilang buhay, panibagong taon, ng pagpapala at talaga namang panibagong pagkakataon, Lord, na ibigay mo sa kanila upang sila po'y magamit mo, O Diyos. Salamat din po, Lord God, na ang linggong ito ay linggo po ng aming pong pananagumpay. Lord, linggo ng mga answered prayers, linggo ng mga himala, Panginoon, yung mga inaantay namin, Panginoon, Lord, darating na sila. This week, Panginoon, O God, salamat po, magmamanifest ang kaluwalhatian mo at tagumpay mo sa aming mga buhay. Lord, this week walang magkakasakit, walang maaksidente sa amin o sa mga mahal namin sa buhay. At Lord, yung mga may sakit ngayon, salamat sa kagalingan mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, Lord God. We bring you praise, glory, honor, and majesty in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name,